Ito. Alalin mo ang Diyos bago makubli ang sikat ng araw, bago na magdilim. Bago magdilim ang buwan at ang bituin, bago matabunan na makapal na dilim ang ulap. Verse 3. Alalinin mo siya bago humina ang iyong katawan. O, ito na ngayon. Ato dan dumdamon palagi si Lord bago daw humina ating katawan. Di ba? May ibang maglapit ni Lord na nagtungkod na. Tanda na. May ibang lumapit ni Lord na naisakit. Di ba? Kaya kung ang Diyos manumbot pa, o nganak, pakisakit mo ang kalapit sa akin, ngaroon na kay sakit, malapit ka na. Di ba? Si Lord, gikrita ni Lord wonderfully and perfectly. Psalm 139:14. Pag sila sa mundo, kumplito ta. Walang gasgas. May magbalik ta ni Lord, gasgas nga, na nagay sakit. Dili pala nulot, magkasakit ka. Di ba? Na nagay cancer, nagitagalang ka na 4 years na mamatay ka. Collapse kidney ka na. Tapos, diabetes ka na. Kaya nga, ang Diyos nag-remind sa atin ngayong umaga na bago pa daw mawala ng lakas ang ating katawan, maglingkod pa ni Lord. Amen. Sunod, sabi na dito, bago mahina ang inyong mga bisig, yung kamay, na di nakakataas kamay mo. Di ba? Nagkakapuri. Bago daw mahina ang inyong mga bisig at yung mga tuhod. Alamin mo siya bago mabungi ang iyong mga ngipin at bago lumalabo ang iyong mga mata. Ikwenta dito na Lord yung lahat na ginagikreate. Yan ginasay-say sa di pa na nakalimot. Diba? Siya na-create sa atin. Bulat sa lupa. Sa Genesis chapter 1:26, gibulma ni Lord ang tao sa alikabo, sa lupa. Hirap pagpurma ba ng tao sa lupa? Isa. Gipurma ni Lord, tapos pagpurma na ng tao, yan gimuwag butas sa ilong. Buti nga dalawa. Kung isa lang butas na sa ilong natin, hirapan ta. Tunog, gikrit ni Lord yung mata, dalawa. Tapos yung tainga, dalawa. Yung bibig, isa. Kumplitong ngipin, di ba? Kaya sabi doon, bago daw ito mabungi ng ngipin natin, maglingkod ta ni Lord. Amen! Bago daw may natong taon pa yun, Lord, ganun na tagagaya ang guma, maglingkod ta ni Lord. Kailan ta maglingkod ni Lord? Yung bata pa tayo. Sabi dito, habang panahon na bata pa na tayo, mag-start na ta, maglilingkod ni Lord. Para paglaki natin, tibay na tayo. Amen? Anong pagsubok, di na bastang matitinag. Kaya importante gig mga kapatid na suling araw ay gig atras. Abante. Amen. Sabi ni Tatingo kapatid, don't give up. Huwag kang susuko. Inaman. Huwag kang susuko. Huwag kang susuko. Ina. Kaya nagdasig ka naman, hindi na paniluya ka rin. Dasig yun. Dili ka dasig yun. Kaya importante kayo magdasig kita. Magdinsigay kita. Sabi dito, sa ating introduction, what are the 4 reasons to remember your Creator? 4 ang rason, bakit ito siya dumon-dumon? Number 1, dati He made us, yang nagawa sa atin. Sa Psalm 39 verse 14, sabi doon, God made us perfectly, wonderfully. Gigawa natin Lord perfectly, wonderfully, mga gwapa-gwapo. Kaya nga, huwag natin siyang kalimutan. Pangalawa, that He provide all our needs. Pagkain, tubig, damit, mga pagkain, langit, lupa, ilog, na mga isda, para mabuhay tayo. Number 3, He that cares for you. Siya ang nag-alaga sa atin. We are the sheep. Mga tupa tayo, si Lord ang ating shepherd. Magbalantay sa kaniro ang ating Panginoon. Ang pastor sa si mag-local shepherd. Kaya nga, ang trabaho sa pastor, pinakahirap sa fivefold ministry. Pinakahirap ang pastor. Pastor, kapilanan sa magkakaroon na mag-resign siya. Hindi na niya kaya ang stress. Di ba? Ang fivefold ministry, ano yun? Ang fivefold ministry na ginawa ni Lord habang nakit sa langit natin mapusol. Kung sa'yo talbo sa pusol, magawa ng simbahan, pagkatapos ng simbahan, malipat naman sa iba. Di ba? So ngayon,
Malamin nung kaninong gasa pa rito, Sir Alin. Kung saan mo maging epektibo. Kung teacher ba kayo? Kung evangelist ba kayo? Pastor ba kayo? Apostol bang prophet? Ang prophet, panalawa. Ito ang apostol. Itong pinakadako nga daleri. Itong prophet. Ang prophet, mag-asulti sa mga bagay na may tabo na wala pa nangyari. Prophet yun. Yung evangelist, yung nagwali lang siya. Para na siya nagsabot ang binhi. Pag wala na. Tapos yung pastor, yun ang mag-maintain. Kaya maraming pastor na sakit sa puso. Amen. Yung pastor Jair sa Marbel, namatay pa heart attack. Pastor Mauro. Ay para sa akin, Lord, na ko anang masaktan ko, Lord. It's just na, Lord. Matsyo na rin wala man eh. Kasi kung magpabigat ko sa puso, ako ipiktahan. Gusto ko mabuhay ng matagal, Lord. Kaya kung ako makita nga bugat, pray. Follow up, pray. Tapaw sa pastor eh. Ay nga sa Bible pa, yung si David na nakalagaw na shepherd mo siya. Pag ang tupa na gikuto, ang tupa yung kambing, hingot ni David. Gikuto. Pag mutasan siya, may putulan. Di ba? Kaya kung sobrang nagkatas ang balibo, ginakurtihan sa shepherd para din masyadong yung tupa. Di ba? Kung masikit ang tupa, ginagamot sa magbalantay. Ginagamot ni David. Si David ang great shepherd siya. Kaya ngayong umaga ito, marami tayong mga kapatid na nanghina sa pagpanalagad. Tayo ang gamitin nilo na magpaloob sa ila. Amen. Kaya ang landing sa dali ako nakita nga kung nangatay simbahan dito, bumalik na sila. Kaya na mag-rason, layo mo kong pastor, wala niya sa lakyan. Ngayon, ato ng tambo ng landing na anam ginadaol diha. Di ba? Kaya naman nagmalong dalaga na maliit pa na pagdating ko dito. Sila pinanag ni Ilot. Sabi nga, pastor, magsimba mo yung pananay si Madrid. Kaya ulat lang, ganana magtayo na. Mamalik na sila. Sila presyo, mamalik na sila. Kaya nga wala na may service pastor. Kaya nagsipinti sila yung ilang Hilux. Nahulog doon sa liwat. Natingay ang ligi. Kaya wala na sila service. Hindi namin kasi may pastor. Pero sabi sa Biblia, kung gustuhin mo, may paraan. Pero ayaw mo, may dahilan. Walang dahilan kung gustuhin mo si Lord, magsimba ka. Kay precious ka ni Lord, guys ka niya. Ano kang paraan? O kay piti, di magpaktas ka. Ay, kung itong paa mo. Sabi, malakas pag napaktas. Ako, ginapaktas ko nung nanding dito sa bilis. Na magulit ko, glories din ako nagsakay. Hindi na ko magpukuha, di mo dapat yung kayo gusto ko exercise.